Good morning sa iyo, Bes. Panibagong araw na naman ang hustle natin. Camera operator tayo sa araw na to. Kung mapapansin nyo, marami pa akong time magkape, mag-relax, muni-muni, prepare ang sarili ko. Yan ang advantage pag maaga tayong dumadating sa set o sa location. Marami tayong time. Quality time tayo dyan. Mag-observe ng sineset-up ng mga crew para matuto, prepare yung sarili natin mentally, physically. So, ang unang scene namin sa araw na to, rooftop scene kami. Nagsiset up kami ng 3 camera. Direct Gary, yung DOP namin, nakaputing polo. Sa 3 camera, may isang naka-circular dolly, isang straight dolly, tapos isang naka-tripod. 3 camera setup kami dito. Tapos makikita nyo naman yung nakakulay blue na cap, isang veteranong gapper, si Sir Jeffrey Baltasar. Yung eksena na yan, naplano na nila ahead kung saan ipoposition yung mga ilaw, yung cameras, ganun sila ka-advance. So, ayan yung 3 camera setup natin, no? Ako yung nasa tripod, si Kuya Eli, yung focus puller ko. Kay Direk Gary naman, ang focus puller niya, si Kuya Alvin, yung dolly grip technician operator natin, si Kuya Jerry naman. Tapos makikita nyo dun sa rightmost, nagkakabit sila ng straight dolly. Si Chris Cruz, yung cameraman natin na isa. Tapos yung nakaputing damit, focus puller niya, si Sir Romel. Yan, ganyan katagal siniset up yung isang eksena. At syempre, ang director namin, yan, nakukulay pink na short, Direk Gino Santos. Kinakausap si Direk Gary tungkol sa camera movements based on the script. At ang assistant director namin yan, naka-cargo pants, tapos nakataas yung isang sleeve ng pants. Rain, and that. Ito na lang ako, kailangan natin palitan yung pantangkat dito. Ayan, isang tip pa pag isa kang camera operator. Huwag kang mahihiya, makiusap sa mga kasamahan mo kung sumasapaw ba sila sa training mo. Lahat naman yan, mapapakiusapan at nakakaintindi ang mga yan. Basta huwag ka lang mahihiyang sabihin sa kanila kung anong problema mo, meron ka pa, may sumasapaw ba sa shot mo. Basta habang hindi pa nagtitake or nagro-roll, i-voice out mo na kagad yung problema mo. Sabihin mo sa DOP, sabihin mo dun sa mga kasamahan mo, para ma-address kagad yung issue. Wag kang mahihiyang sabihin sa kanila kung ano yung napapansin mo. Dahil obligasyon mo bilang isang camera operator na bantayan kung ano yung pumapasok na mga image sa camera mo at i-make sure mo na malinis yun at naaayon yun dun sa gustong mangyari ng DOP at ang director. Kagaya niyan, pinacheck ko na naman kay Direk Gary yung framing ko at camera movement na gagawin ko. Kung mapapansin nyo, gagalawin ko dyan yung camera. Hindi ko basta-basta nililipat yung tripod, yung camera framing ko, nang hindi ko pinapaalam sa DOP natin. Sobrang importante yun. Kasi lahat yan, dapat may bas-bas o kontrolado at nasilip ng DOP.
lumipat lang kami dun sa lower roof deck. Ibang eksena na naman tong kukunan namin. Tapos ang camera setup namin, dalawang naka-tripod at isang naka-straight dolly. Setup uli kami, ilaw, camera, etc. Okay, on action, Sander is Yani, 5, 4, 3, 2, and action. Sander, yan. Ay, anong gagawin natin? Puro kayo laro dyan eh. Sorry, Nay. Wait. Hear me out. Let's get naked. But with noodles. Diba? Because there's noodles. And we're nude. Pangalawang location na kami sa araw na to at pangatlong setup. 3 camera setup kami dito uli. Mga guys, si Direk Gary nasa straight dolly, naka-tripod. At yung camera 2 and camera 3, naka-tripod naman. Mabilis lang tong eksena namin dito, pero matagal din yung setup. Saka kung mapapansin nyo, tirik na tirik yung araw, medyo wash out yung kuha natin. Tapos, gumagamit pa rin kami ng malalakas na ilaw para ma-feel namin yung mga shadow sa mukha ng mga talent natin. So, mali yung myth na pag mataas o malakas yung available light ay hindi ka dapat gumamit ng ilaw. The more na kailangan. Pero syempre, at the end of the day, preference pa rin yan ng mga DOP. Yung mga DOP na available light ang ginagamit. Meron ng mga DOP na combination ang ginagamit. Kagaya ng ginagawa natin. Combination of available light
at mga artificial light namin. Kung mapapansin nyo naman sa frame, yung mga naka-sling bag o belt bag, tapos may mga scotch tape na nakasabit sa bewang nila, may hawak silang flapper, yan ang mga second assistant cameraman natin. Dahil 3 yung camera natin dyan, 3 rin yung second assistant cameraman. Tumutulong ang second assistant cameraman sa pag-setup ng camera, pag-abot ng lente, paglilinis ng camera, pag-setup ng tripod, at pinaka-importante, sila rin yung nagka-flapper. So, kung anong designated camera sa kanila. Bawat isang camera, isang flapper. Nagti-take down notes din sila sa mga good take para magagamit yun ng editor. Maraming responsibility ang second assistant cameraman. Pero ang pinaka-priority nila is yung pag-assist dun sa camera na naka-assign sa kanila at pagka-flapper. Yung nasa kanan ko naman na nakasalamin, yan ang focus puller ko or first assistant cameraman. Responsible din sila sa pagtulong sa pag-setup ng camera, pagkabit ng lente, setup ng tripod. Yung pinaka-importante, mag-focus full. Pag tinignan nyo yung belt bag nila, meron yung mga tape measure, distance measuring tools, marker, etc. Sila ang first assistant cameraman o focus puller. Dahil 3 rin ang camera natin dyan, 3 rin sila dyan. Ay, yung isang pinitay. Nasa third location na tayo ngayon at pang-apat na setup. Ito, siguro naging makulit ako kaya pinag-shoulder mount ako ni Direk. Hindi, joke lang. Actually, gusto lang ni Direk na maging dynamic yung shot namin dito. Kaya ako yung shoulder mount na camera kasi mas magaan yung camera ko. Yung Alexa Mini. Tapos yung dalawang full size na Alexa naman, yung isa naka-tripod, tapos yung isa naka-bungee cord sa C-stand para ma-simulate na yung floating. Ayun, yan.
camera na naka-floating. At ayun naman ako sa kanan, naka-shoulder mount na camera. Kung tutuusin, magaan na nga yung setup ko kasi inilis namin yung matte box. Bawas kami ng monitor. Tapos pinalitan namin ng mas maliit na V-mount battery. Kaya nagbawas-bawasan yung bigat. Ito naman ngayon yung pang-apat natin na location at pang-limang setup. 3 camera setup pa rin tayo dito. Yung camera 2 and camera 3, naka-tripod. At yung main camera natin sa direct carry, naka-circular dolly. And then, pwede kang mag-share ka pa at this point. Kung sigurado ka, hindi pa ako magpupunta nga dyan. Pwede kang gano'n, Big Brothers. Sigurado ko ba dyan, di ba ang magtangalan? Tapos ikaw naman sa akin, super confident. Tapos pwede yung tumitingin sa apps, sinakopya mo. Pwede mo pa sinusukat-sukat. Mother Teresa, thank you. So, basta shadow, Mr. Alexander, alam na tayo. Stand by! And first swing. And I give you Julian. In 5, 4, 3, 2, and pang-limang location at pang-anim na setup. 3 camera pa rin ang gamit namin dito, hindi na nakikita yung isang camera sa frame.
Maganda naman. Maganda mga kapatid. Sayaw na lagay mo kat. Lagay mo kat. Kinat. So guys, ayan. 2:59 na. Wrap up na yung shoot natin. Babiyahin na naman tayo pa uwi. Sana nagustuhan nyo yung mga behind the scenes natin na footage. Sorry, hindi ko mapapakita sa inyo yung mga eksena. Kaya ang napakita ko lang yung mga camera setup namin tsaka light setup.